Ngayong araw, ma'am, nag-file din ng ikatlong impeachment complaint laban kay BP Sara, ang isang religious group at i-endorso po ito ni Representative Leila de Lima. Ano po yung reaction? Here we go again. Together with me, sa hapong ito, I would like to recognize and call them one by one, recognize them, yung mga naghain ng third impeachment complaint against the Vice President. We are honored to have been endorsed by no less than our party list representative representing Mamamayang Liberal, Congresswoman Leila de Lima. It's an honor po, Madam. Annalyn Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Kanina po, tuluyan na pong pinagtibay ng Justice Panel ang committee report na nagbabasura po sa impeachment laban kay PBBM. Pero ma'am, may provision po sa ating konstitusyon na nagsasabing maaring umusad ang isang impeachment kapag nakakuha po ito ng hindi bababa sa 1/3 votes ng plenaryo sa Kamara. So, gaano po ma'am, alam naman natin ma'am na majority pa rin doon sa House A pro, ma'am, no? Pero gaano po kakumpiyansa ang Malacanang na ang impeachment na ito laban kay PBBM ay tuluyan na pong mabasura at hindi na uusad? Thank you. Ang anuman po mangyayari na solusyon, resolusyon, desisyon po ng House of Representatives ay hindi po ito saklaw ng Pangulo. Pero umaasa po ang Pangulo na kahit na po ang sinasabing impeachment ay isang political tool, umaasa po siya na ang mga miyembro po ng House of Representatives ay maaayon lamang kung anong ebidensya na naipakita at naging discussion sa Committee on Justice. At ang Pangulo po mismo, sa sarili niya, kumpiyansa siya na wala po siyang ginawang anumang impeachable offense. Okay, ma'am, follow up. Ngayong araw, ma'am, nag-file din ng ikatlong impeachment complaint laban kay BP Sara, ang isang religious group at i-endorso po ito ni Representative Leila de Lima. Ano po yung reaction ng Malacanang? Muli, ang sabi naman po ng Pangulo kung ano po ang dapat aralin, proseso po ang dapat na manaig, rule of law, at kung mayroon dapat na managot, ay dapat po managot. Thank you, ma'am. Susunod na tanong po, Luisa Cabato, Inquirer. Good afternoon po, Yusek. Nanawagan ulit ng clemency si Mary Jane Veloso kay President Marcos, and sa isang open letter, sabi niya, ang dahilan niya for her appeal ay para daw hindi mahirapan yung mga magulang niya sa pagbisita sa kanya and para makasama niya yung mga anak niya. And wala rin daw po siyang kasalanan at hindi nakagawa ng anumang masama sa bansa. Ano po yung tugon ng Pangulo dito, and what are the chances na mapagbigyan o hindi mapagbigyan yung appeal na to? Mas maganda po sana kung itong open letter niya, sa social media po ba niya ito na-post? Mas maganda po kung personal or maipaabot ito mismo sa Pangulo para po magkaroon po ng tamang pagdidesisyon patungkol po dito. Next question po, Tina Maralit, Manila Times. Good afternoon, ma'am. Ma'am, Commodore Toriela last week said na sa tingin nila act of treason yung tila pagdedepensa ng ilang mambabatas sa China regarding the territorial dispute, and one of them is Senator Marcoleta who said isuko na lang ang Kalayaan Island Group. Pero although later he claimed that what he said was taken out of context, does the palace have the same view as Commodore Toriela, and what is the government's stand on the Kalayaan Island Group? Alam naman po natin ang isa sa elemento po ng treason ay dapat mo po na merong actual state of war. So wala naman po tayo sa ngayon na wala po tayo sa estado ng actual state of war. Una-una, kung ano man po na pagdidibatihan sa Senado, ginagampanan lang nila ang kanilang tungkulin at meron po tayo sinasabi na freedom of expression. Pero ang nais din po ng Pangulo, maipahatid ninuman ng bawat Pilipino kung ano ba ang ating karapatan sa ating teritoryo, kung ano ba ang interest natin sa West Philippine Sea. Ganun pa rin po ang posisyon ng Pangulo. Wala pong anumang bahagi ng teritoryo natin o anumang interes ang iso-surrender sa anumang foreign power. Pero dapat din po tayo maging tugma sa ating ipinapahayag. May kasabihan nga tayo, ang magtanim ng hangin, bagyo ang aanihin.
Okay. Ma'am, on a different matter po, has the President spoken to Secretary Frasco and Secretary Herbosa? Because if we are going to base this on online noise, parang sila po yung dalawang miyembro ng Marcos Cabinet na malaki ang public dissatisfaction. Wala pong anumang pag-uusap patungkol po sa mga sinasabing mga dissatisfaction na binabanggit po sa social media, sa online, at yan lang man po ay puro espekulasyon. So ngayon po, ang dalawa pong kabinete, CABSEC, ay nag-i-enjoy pa rin po sila ng pagtitiwala ng Pangulo. Pero ma'am, may marching orders po ba ang Pangulo sa kanila regarding sa panunungkulan nila as Cabinet Secretary? Hindi lamang po sa kanila, sa lahat po ng kabinete. Pagbutihan ang trabaho, umiwas sa issue ng korupsyon, at pagandihin nila ang interes ng bawat Pilipino sa ating bansa. Salamat po. Huling tanong po mula kay Erica Sinaking, Business World. Good afternoon po, Yusek. Last week, PSP Governor Remolana warned that there's a risk that the Philippines going back to the FATF's gray list. Now, what is the government doing to prevent this? Do we need more legislation? And how do we ensure effective law enforcement versus the money laundering? Sa ngayon po, alam po natin, nakatanggal na po tayo sa gray list ng PATF. At kaya po, nagpaimbestiga ang Pangulo at tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapanagot sa mga sangkot upang maging malinis po ang ating bansa sa issue ng korupsyon. Kung may legislation na dapat po, ito po ay trabaho na po ng ating mga mababatas. Kung mayroon pa po sila nakikitang mga kakulangan, sila na po ang maaaring bumalangkas ng anumang bagong batas patungkol po dito. Follow up lang po. Can the palace confirm whether asset freezing and suspicious transaction reports tied to these projects are moving beyond contractors to public officers? Ang pag-freeze ng assets, importante po yan. At kung meron mang sino mang kinalaman sa mga korupsyon, ay dapat lamang po na ma-freeze ang assets. Kaya po, hindi lamang po mga investigating bodies ang kailangan mas mobilis, kumilos, pati po yung AMLAC. Dahil meron pong karapatan ng AMLAC na magsagawa, motu proprio ng pag-iimbestiga. Upang kung may nakitaan sila na dapat na ma-freeze ang asset ng sino mang maaaring sangkot, ay magampanan agad nila ito at makapag-file agad ng petition sa Court of Appeals. Last na po, does the President think failure to secure convictions in these cases could weaken the country's standing with FATF's assessors? Sa ngayon, masyado pang maaga na pag-usapan kung may failure to make these culprits liable for their acts. Unang-una po, nagsisimula pa lang po tayo. Meron na po mga nakakasuhan at sinabi rin po ng Ombudsman at ng DOJ ay patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. So, tingin natin po ay nakikita naman ito para mapatunayan ng bansa sa pamumuno po ni Pangulo Marcos Jr. na sincero po at seryoso ang administrasyon na ito na pugsain ang korupsyon. Thank you. Yun na po yung huling tanong, Yusek. Back to you po. Salamat. At bago po tayo magtapos, meron po mahalagang announcement. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang working visit sa New York, USA sa darating na March 8 to 11. Dadalo si Pangulong Marcos Jr. sa opening ng 70th session of the Commission on the Status of Women. Magbibigay din ang Pangulo ng mensahe sa gaganaping special session ng General Assembly ng United Nations. Makikipagpulong din ang Pangulo sa ilang opisyal ng UN.